Sa bawat baryo, may mga kwentong bumabalot sa dilim. Mga kwentong ikinuwento mula sa matatanda hanggang sa mga bata. Ngunit sa likod ng mga kwentong ito, totoo nga ba ang aswang o katang-isip lamang? Sa ilalim ng punong mangga, nag-uusap ang magkaibigang Natalia at Ray. Natalia? Nakarinig ka na ba ng kwento tungkol sa aswang na gumagala sa kabilang baryo kagabi? Naku, oo. Sabi nila, may nakita raw ng malaking ibon na kulay itim. Paikot-ikot daw sa bubungan ng buntis. Ewan ko ba, hanggang ngayon hindi ko alam kung totoo yung mga aswang na yan o guni-guni lang ng mga tao. Mga bata, huwag niyo basta-basta mamalitin ang mga kwento ng matatanda. Marami na akong nakitang pamilya na naghirap dahil hindi sila naniwala. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Kapag may buntis, siguraduhin niyo na laging may bawang at asin sa bahay. Iyan ang panlaban sa mga nilalang na galing sa dilim. At huwag na huwag kayong lalabas kapag hating gabi. Sa mga baryo, karaniwan na ang mga paniniwala. Ang bawang at asin at langis ay ginagamit na panlaban. Ngunit, ang tanong, sapat ba talaga ang mga ito kung haharap ka mismo sa isang aswang? Isang gabi, tahimik ang paligid. Maririnig ang huni ng kuliglig. May buntis na naglalakad pauwi kasama ang kanyang asawa. Bilis tayo, mahal. Hindi ako kampante dito sa madilim na daan. Habang naglalakad, may narinig silang pagaspas ng Narinig mo yun? Oo, parang may malaking ibon sa taas ng puno. Doon nagsimula ang kaba. Sapagkat ayon sa matatanda, kapag nakarinig ka ng pagaspas ng pakpak na palakas ng palakas, ibig sabihin, papalapit na ang nilalang na tinatawag nilang aswang. Habang nagmamadali silang umuwi, naalala ng asawa ang payo ni Lola Rosa. Sandali! May bawang ako sa bulsa. Hawakan mo ito, mahal. Ibinahid nila ang bawang sa tiyan ng buntis. Biglang tumigil ang pagaspas ng pakpak at tila may umalulong na mabilis mula sa dilim. Nang sumunod na araw, nagkumpul-kumpulan ng mga tao sa plaza. Narinig niyo ba ang balita? Sina Tito Mario raw kagabi, muntik nang salakayin ng aswang. Anong sabi ko sa inyo? Mabuti na lang at dala nila ang bawang. Hindi lahat ng kwentong bayan ay kathang isip. Minsan, babala ito
para mailigtas tayo. Totoo nga, Lola. Ngayon, naniniwala na ako. Hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. At sa bawat kwento, may aral na dala. Minsan, ang mga alamat ay hindi lamang para takutin tayo, kundi para magbigay babala. Kaya't kung sakaling makarinig ka ng mga kwentong tulad nito, huwag basta isantabi, sapagkat sa dilim ng kagubatan, baka nga mayroong mga matang na kamasid.